Okay. Screen. Oops. Hello, good evening. Mic check. Hello, good evening to everyone. Magandang gabi po muli sa inyo. Ah, Before we start, i-confirm ko lang po, okay lang po ba yung ating audio system at saka yung ating video? Nakikita po ba ako? Hindi naman po ba malabo? Okay. Okay. So, before we start, bati po muna ako, no? So, happy Valentine's po to everyone. At magandang gabi po muli sa inyo. So, welcome po sa ating online discussion again, no? Ngayong gabi po. So, happy Valentine's po. Alam ko po yung mga iba po sa atin is mga nasa daytime pa po ano po. At Ash Wednesday rin po pala ngayon ano po. So, dun po sa ating mga Katolikong ah, kaibigan ano po, sana po ay nakapagsimba na din po kayo, no? At para po sa everyone, no, I hope nakapahinga po kayo ngayon at nasa ano po kayo ngayon, no, comfort ng inyong tahanan o opisina o ng inyong kung ano man, kung nasa saan man po kayo, ano po. At welcome po sa ating discussion. Sana po ay masamahan niyo po kung muli sa ating pagdidiscuss ng ating topic ngayon, no, regarding obsessive compulsive disorder. Marami po kasing nag-aano sa atin and nag-ask about this topic. So gusto ko lang po siyang i-discuss ano po. And then para nang sa ganun po, yung mga question po ng karamihan nating mga kaibigan is ma-address po natin. So bati po muna ako, no? Kay Miss Lisa Ma'am Hot, magandang gabi po at Happy Hearts Day po sa inyo. Gayon din po kay Miss Lynn Ecoj, hi po, from Mindanao po si Madam. Kay Miss Elsa Mandak Pasco, magandang gabi po. God bless you too po. Happy Valentine's Day din po from Quezon City, si Miss Rochelle Calay. Good evening din po kay Miss Fe Mazon. Happy Valentine's po. Gayon din po kay Miss Flor B. Anore at kay Miss Dina Baragais. Magandang gabi po. Welcome po sa ating online discussion. Gayon din po kay Miss Christine Marie. Good evening po. Thank you po for joining. At kay Miss Maria Teresa M. Susada. Magandang gabi po. Gayon din po kay Miss Maricel Paulino Falabiano. So, ang topic pong i-discuss ko ngayon is about po dito sa ano natin, no? Sa most commonly asked question. Actually, teka nga, ito ba yung malaki? So, marami po sa inyo familiar sa word na ito, no po? Alam niyo, ang obsessive compulsive disorder is a type of anxiety disorder. Under siya sa anxiety disorder spectrum, no? Nakapaloob siya doon. Isa siya sa mga common type, no? Meron tayong general anxiety disorder, meron din tayong obsessive compulsive disorder, no? So, minsan kasi itong term na to is malimit na ano na parang tawag dito, nami-misuse o nagagamit. Pamilyar tayo pero sa term ng mga taong masyadong perfectionist, no? O sa mga taong parang, uy, napaka-ok-ok mo naman yung word na ok-ok, no? Nanggaling dito yun sa word na obsessive compulsive eh. Ok-ok. Napaka-ok-ok mo naman. Yan yung sinasabi nila.
napaka-meticuloso mo naman, napaka-perfectionist mo naman, no? So, minsan na mi-misuse natin, no? Pagka ang tao is perfectionist o pagka ang tao is masyado siyang meticuloso o masyado siyang particular, no? Sa mga bagay-bagay sa kanyang buhay, akala natin may obsessive compulsive disorder na. So, i-discuss natin yan, no? Kasi most commonly, ano din yan, no? Ah, stress, no? Sa anxiety spectrum disorder natin, sa anxiety disorder natin, no? Kung most commonly ang generalized anxiety disorder, but nakapaloob din doon yung mga obsessive compulsive type, no? Kapag kung nakapakinig din kayo ng ating personality disorder discussion before, no? Iba rin ito sa tinatawag nating obsessive compulsive personality disorder. Magkaiba din po 'yon, no? Obsessive compulsive personality disorder is much more related sa inyong personality, no? Sa inyong upbringing. Wherein a disorder, i-discuss natin ano yung pinagkaiba niya at bakit siya naging disorder. So meron tatlo tayong word, no, na naisulat ko na dito para dito siya umiikot para maging familiar tayo, no, sa word na ito. So obsessive is most commonly related sa inyong thoughts, no? O obsession sa mga bagay-bagay sa inyong buhay, sa inyong pag-iisip, sa inyong gawain, no, sa inyong routine, no, sa mga bagay-bagay na ah, pang-araw-araw na inyong tawag dito, pinagdadaanan, no. So most commonly related siya sa thoughts. Wherein compulsive, related siya sa action. So behavior. So kung mapapansin nyo, action and behavior, and then obsessive, more on emotion and thoughts. So disorder, magiging disorder siya kasi kapag ka ito ay naging cycle, no? Naging paulit-ulit siya. Cycle. So explain ko sa inyo. Ang tayo kasi, no, continuous kasi yung stream of thoughts, no, o stream of ano sa atin, idea sa ating isipan. So may mga pumapasok sa ating mga thoughts o isipan na natural lamang naman, no, sa isang tao, no, na maramdaman. Halimbawa naghihiwa kayo, no. Ibigyan ko kayo ng senaryo. Ito istorya na 'to, no. Bibigyan ko. Halimbawa kayo ay nagluluto, no. Nagluluto kayo sa bahay, naghihiwa kayo ng bawang at sibuyas. And then may pumasok na thoughts, no, sa inyo, sa isipan nyo. Tapos nandun yung mister nyo o partner nyo, biglang pumasok, ano kaya kung saksakin ko tong taong to? O di parang natakot ka at nag-worry ka. Inisip mo sa sarili mo, bakit ko sasaksakin tong taong to? Hindi naman ako ganitong tao. Automatic lang yung thoughts na pumasok sa'yo. Pero sa isang normal na tao, pag inisip lang, ay, pumasok lang na thoughts kung ano na naisip ko, mabilis lang nila maalis sa kanilang isipan. Sa isang taong mataas ang anxiety level, no, o may obsessive compulsive type of disorder, once na may pumasok sa kanilang thoughts, tapos very distressful o ayaw nila yung thoughts na yon, pag pumasok sa kanila yun, mag initiate sa kanila ng worry yon. At kay-questionin nila yung sarili nila. Bakit ko naiisip itong bagay na ito? Bakit bigla ko naisip na saksakin yung partner ko? And then, ang tendency nun, sa mga susunod na araw, sa mga darating na panahon na naghihiwa ka ng sibuyas o bawang, palagi na lang din papasok sa isip mo na, o ano, saksakin mo na yung mga ganong bagay. So, matatakot ka ngayon. Bakit recurrent itong thoughts na to? Hindi ko mapigilan yung thoughts na pumapasok. Ayoko siyang isipin. So, ang gagawin mo, pipilitin mo siyang hindi isipin, ida-divert mo yung attention mo, at matatakot ka na baka bumalik-balik yung thoughts na yon. Iniisip mo na baka may pagka-criminal minded ka, o iniisip mo na pwede kang mabaliw, no? Kasi bakit pumapasok sa iyo mga isip na bagay na ito? So, ang tendency niyon, mag-degenerate sa inyo ng fear yon. The more kayong natatakot sa thoughts nyo, the more nyo siyang pinipilit alisin sa inyong pag-iisip, the more lang siyang babalik at lalakas. Then, nagiging, so related siya dito, no? Kaya siya nagiging disorder kasi yung obsessive nyo, cycle, paulit-ulit. So, in return, no, para mawala yung thoughts sa inyong isipan, no? Ang nangyayari diyan, kino-compensate niyo yan through compulsion.
Pag sinabing compensation through compulsive, no, o compulsion, ito yung mga actions o behavior na ginagawa nyo para maiwasan yung thoughts nyo na makapag-apekto sa inyo. So, ang tendency niyan, lalayo na kayo sa kitchen, no? O lalayo na kayo, ayaw nyo na maghiwa, ayaw nyo nang nakakakita ng kutsilyo. So, dati kayo mahilig magluto, gusto nyo magluto, parang hindi na kayo komportableng humawak ng kutsilyo. Pag nakakakita kayo ng kutsilyo, nagpa-panic attack kayo, pinagpapawisan kayo, nahihirapan kayo huminga, nakaka-trigger yun sa inyo. So, ang tendency noon is avoid. Ina-avoid nyo ngayon. May avoidance na. Tama ba spelling ko? Burahin natin. Maliit ano? O sige, ano yun lang natin. So, ang tendency niya, nung compulsive, nagkakaroon yung action behavior ng avoidance. Avoidance. Ina-avoid nyo ngayon yung specific scenario na nag-generate ng thoughts nyo para hindi kayo ma-stress o ma-distress. So, ang tendency nun, paulit-ulit nagkakaroon ng cycle. So, bigyan ko kayo ng most common scenario. Halimbawa, patulog na kayo. Biglang naalala nyo na hindi nyo na-lock yung pinto o hindi nyo na sarado yung kalan. May trauma kayo, nakabalita kayo na may nasunugan. Marami pa naman nasusunugan sa atin, no? Pasintabi na po. So, may nasunugan. So, ang tendency nun, nag-generate sa iyo ng stress yung thoughts na yon. Tendency nun, i-check nyo ngayon yung gasol kung nakalak. Kasi hindi kayo mapakali eh. Patuloy yung thoughts na yun, hindi naaalis sa isip nyo eh. No, kung nakalak yung pintuan nyo o kung hindi nakapatay yung gasol nyo, baka hindi nakalak yung gasol nyo, patulog na kayo. Ang tendency nun, tatayo kayo sa kama, check nyo yung gasol ngayon. O nakalak naman. O kaya yung pintuan nakalak naman. Babalik na kayo sa kama. But ang tendency nun, after a while, may papasok na naman thoughts sa inyo. Kasi recurrent ito eh. Obsessive thoughts, recurrent ito eh. Biglang babalik na naman sa isip nyo na hindi nakalak yung pintuan mo, baka may pumasok na magnanakaw. Hindi nakasarado yung kalan mo, baka mamaya mag-umpisa ng sunog. Kahit alam mo na na-check mo na siya, hindi ka pa rin nakakampante. So, ang tendency, because of your thoughts is a cycle, recurrent, thereby, your action to suppress your thoughts is to check. So, yung compulsive mo naman is action, no? Compulsion. I-check mo ulit yung pintuan tsaka yung kalan after a minutes, no? So, napapansin mo, nagiging cycle siya. So, that's why it becomes a disorder. Malinaw po ba? Sa normal na tao, okay lang naman pumasok sa thoughts nyo eh. Mamaya, ay baka hindi ko nabunot yung plancha. Ay baka hindi ko nalock yung pintuan. O syempre, i-check mo. Okay lang naman eh. I-check mo once, ay nakalock na pala. Kampante ka na, makakatulog ka na. O na-check mo na, o nakalock yung pintuan, okay na. So kapag it becomes a cycle na hindi kayo nakukumbinsi yung brain nyo na nalock nyo na na bigyan nyo na ng na napatay nyo yung kalan, nalock nyo yung pintuan, hindi kayo nakokampante, no, patuloy pa rin sa isip niyo na bumabalik yung isipan na yon, tapos patuloy niyo ina-act para mawala yung worry nyo. Kasi kapag i-chinek nyo, nakita nyo nakalak, mawawala yung anxiety nyo. Anxiety inducing thoughts. Babalik kayo sa higaan. Biglang may papasok na naman sa isip nyo, sigurado ka ba nakalak? Baka mamaya hindi mo nakita ng maayos. Pinipilit mong ialis sa isipan mo yon. Patuloy siyang pumapasok sa isipan mo, tatayo ka ulit. So, ang tendency nun, hindi ka nakakatulog ng maigi. No? Tapos patuloy na lang yung stress. Matatakot ka, bakit patuloy siyang pumabalik sa aking isipan? Di ba po? So, ang tendency nun, babalik-balik siya sa inyo. Mag-generate siya ng fear sa inyo at makakaapekto na siya sa inyong pang buhay-buhay, sa inyong pang araw-araw na buhay. No? Makakaapekto na siya doon. So, para malaman natin, to discuss this much further, sir, ano ba yung contents ng OCD thoughts? Ano bang pinagkaiba niya sa normal thoughts, no? Kasi lahat naman tayo may pumapasok na ganyan eh, no? May dumadating sa ano natin yan, no, sa sitwasyon. So halimbawa, yung nasanay ka na tinutupi mo yung damit mo na pare-parehas ng kulay, no? Ay, may ok-ok yan, OCD yan. Laging pagka
hindi parehas yung tupi niyan. Ano yan, nagagalit yan, tapos hindi mapakali yan, no? Not necessarily ok-ok kaagad yun, o obsessive-compulsive disorder na. Sa atin, may mga bagay tayo na minsan kapag ka nakasanayan natin at nakaulit-galian, no? Pagka may parang napapansin tayo, parang hindi tayo komportable, gusto nating ayusin. That is not a disorder. Kaya para matandaan nyo, para maging disorder yung mga certain behavior na parang nagmumukhang mitikuloso ang isang tao kapag ka may cycle at disorder. Meaning to say, kapag ka lagi siyang ganoon, tapos minsan nakaligtaan niya, nakalimutan niya, biglang nakita niya, aayusin niya, ay nakaligtaan ko. Pero hindi yun nakakaapekto sa pang-araw-araw niya na tipong babalik-balik siya para i-check kung yung kulay ay magkakasunod. No, aayusin niya yan. Okay, maayos na yan. Tapos babalik na siya, return na siya sa normal life niya. Pagka nakauwi siya, tapos nakita niyang may ibang kulay, ay, hindi ko na aayusin niya. Tapos after nun, hindi na siya magwo-worry para i-check, no? Hindi na siya magwo-worry na action na babalik-balik para mag-worry. Wala siyang cycle. So may mga personality tayo na tinatawag, no? Na natural lang, no? Kinaugalian natin o it's part of our personality, but it's not necessarily a disorder. It only become a disorder kapag ka may cycle. So I hope malinaw po, no? Gumagala, gumagala. Hirap. Naipit yung tiyan ko, malaki na rin kasi yung tiyan natin. So, sir, ano pinagkaiba ng normal thoughts sa isang obsessive thoughts, no? Ang obsession kasi, no, mostly thoughts yan nakikita, no? Ano ba Tagalog ng obsession? Search ko nga sa dictionary. Wait lang po, Obsession. Baka po may nakakaalam na po. Turo nyo na lang po sa akin. Pagkahumaling. Ay, medyo ano pa nga no? Medyo malalim na Tagalog pa nga. Yun, pagkahumaling ba yun? O, yun, basta pagkahumaling, no? O pagiging ano mo sa isang bagay, metikuloso sa isang bagay. Ang obsession thoughts, compared sa normal thoughts, no? Intrusive. Though not all intrusive thoughts can be attributed or can be associated with obsession, no, o obsessive compulsive disorder, no. Intrusive thoughts, paulit-ulit siya sa iyong isip, hindi niyo siya maalis. Although atypical symptoms din yun ng generalized anxiety disorders, nakikita rin siya sa obsession, no, obsessive compulsive disorder, no. Hindi lang siya specifically sa OCD type, no. So characteristic ng thoughts, marami kasing thoughts yan marami mga characteristic yan parang spectrum din yung thoughts no. So, para sa obsession, para malaman nyo kung yung thoughts nyo is obsessive type, not general anxiety disorder, kailangan isa rin sa kanya kabilang intrusive, no? O intrusive thoughts. And then, pangalawa, tinatawag siyang unwanted. Karamihan naman sa thoughts na pumapasok sa isip nyo, no, ay yung mga hindi nyo gusto, yung mga nakakapag sa'yo, yun, yung mga ayon, related to distressing. Halimbawa, yung mga bagay na ayaw nyo na maging kayo, no, o ayaw nyong isipin, o mga immoral type, no, nakakaisip kayo ng mga irreligious immorality o mga personal immorality, no. Halimbawa, pagka naisip ko, tinatawag dito, nakakaisip ka ng halimbawa may pumasok, although hindi mo naman nararamdaman unwanted and distressing thoughts. Halimbawa, may nakita kayong kamag-anak o nakita mo yung kapatid mo, tapos parang naisip mo, huy, ano kaya kung halikan ko? Di ba, hindi mo gusto yon, no? Hindi ka na-attract. Pero yung thoughts na pumasok sa'yo, biglang pumasok sa'yo, since ayaw mo yon, unwanted yon at distressing yon, tapos intrusive siya, patuloy siyang pumapasok sa thoughts mo, nagkokos siya ng stress, no? Not because gusto mo, just because ayaw mo yung thoughts na yon, at saka parang kilala mo yung sarili mo na hindi mo kayang gawin yun, na hindi ikaw yun, pero patuloy yung thoughts na pumapasok, nagda-doubt ka ngayon sa sarili mo, bakit yung thoughts pumapasok sa'yo kung
hindi naman ikaw yon at hindi mo naman yung gusto. So ito yung mga type na thoughts na usually associated with obsessive, no? And then mind-based. Pag sinabing mind-based, yung mga thoughts na ito nanggagaling sa loob ng isipan nyo. What do I mean by this? Kasi po, may mga thoughts tayo na nanggagaling sa outside. Ito yung mga psychosis. Yung hindi nanggagaling sa'yo, pero naririnig mo talaga, kahit walang tao sa paligid mo, may bumubulong sa'yo, alam mo may bumulong sa'yo at naririnig mo, pero hindi mo nakikita, hindi nakikita ng tao sa paligid mo. Magkaiba yon. Yung thoughts na recurrent, no, yung mga thoughts na ito na nakapaloob sa iyong brain, distressing, no, yun ang pagkakaiba niya sa thoughts ng isang taong may psychosis o schizophrenia. Ito kasi yung mga thoughts na nape-perceive niya through their senses, through their yun nga, hallucination, naririnig nilang may bumubulong, naririnig na talaga nilang may boses. So, it is a sign of psychosis or hallucination na usually nakikita sa may schizophrenia. But obsessive compulsive disorder, since wala naman itong psychotic episode o psychosis, ang pinagkaiba niya sa thoughts na ito is mind-based. That is what I mean by that. So I hope malinaw po yon. Ano po? And then recurrent. Recurrent, why? Bakit pa ulit-ulit kahit tanggalin nyo? Kasi di ba tinuro ko sa inyo, kapag kayo may fear, lalo lang siyang ang brain nyo kapag may specific focus kayo na kinakatakutan ng brain nyo, lalo lang yung brain nyo nagfo-focus. So remember, intrusive na siya, unwanted, distressing, pinipilit nyo siyang alisin sa inyong isipan. Ang tendency niya, yung brain nyo, laging ang sinasabi pa sa inyo ng brain nyo, binibigyan pa siya ng focus ng brain nyo. No? Brain focus. Kasi, iniisip ng brain nyo, dahil heighten yung anxiety nyo, bakit mo pinipilit iwasan yan? Baka delikado yan. So, ang tendency, niluluto kayo o parang dinedengoy kayo ng utak nyo na sinasabing, dapat isipin nyo pa yan. Kasi baka mamaya, hindi mo isipin yan kung anong mangyari. So, nagiging recurrent siya. So, 5 siya, no? So, that is the usual characteristic of an OCD thoughts o obsession thoughts o obsessive compulsive disorder thoughts. This is the characteristic of that. So may tinatawag tayong obsessive thoughts na walang compulsion. Dati kasi kapag walang compulsion, hindi OCD. Pero ngayon kasi since ang OCD is kinikilala ng spectrum, pag sinabing spectrum, no? Explain ko sa inyo kung anong spectrum. Pag sinabing spectrum, may level, no? Pwedeng nasa mild ka, nasa semi-mild ka, nasa moderate ka, nasa tinatawag ka nasa severe type ka na, no? So, dati kasi, no, it's either meron ka o wala. So, ang personality spectrum din, no? So, hindi siya obsolete. Lagi siyang merong in between. So, ganun din ng OCD. Minsan, ang mga mild OCD, may mga kakaramihan dito, walang compulsion, no? But nag-i-increase, no? Minsan kapag lumalala ang OCD nyo, nagkakaroon na ng compulsive type, no? Pag sinabing compulsive type, nagkakaroon na siya ng action na na nire-reenact nyo para nang sa ganun, mapigilan nyo yung source of distress nyo. Halimbawa, nurse man kayo o hindi, halimbawa, masyado kayong takot sa germs. Lagi kayong hugas ng kamay, lagi kayong alcohol ng alcohol. Lalo na yan, marami tayong na-diagnose na OCD nung nagkaroon ng corona. Dahil ang tao ngayon, hugas ng kamay, alcohol ng alcohol. Tendency, kapag pakiramdam nyo, may hinawakan kayong surface, pag hindi kayo nakapaghugas ng kamay o nag-alcohol, pakiramdam nyo, magkakaroon kayo natatakot kayo na makakuha kayo ng virus, no? Iniisip nyo baka may corona super variant type na kapag hindi ako naghugas ng kamay, makakatch ko yon. So, hugas ka ng hugas ng kamay hanggang sa magdugo na yung kamay nyo. So, that action o paghuhugas ng kamay nyo na hindi na kayo makapag-function ng tama o ng maayos sa inyong pang-araw-araw na buhay is called compulsive.
o compulsion o compulsive disorder, no? Kasi kapag ka may thoughts ka recurrent sa germs, no? Yun yung sinasabi ko, no? Thoughts recurrent, iniisip mo yung brain, no? Ay yung germs, na baka may germs. So, ang sasabihin ng brain nyo, ano yung gagawin mo para ma-alleviate yung fear mo? So kasi defense mechanism yun eh. 'Di ba? Para mawala yung fear mo, ano bang kailangan gawin mo o ng katawan mo para mawala yung kinakatakutan mo? Halimbawa, may obsessive thoughts ka o fear related, fear about si germs. Paulit-ulit yung thoughts na yan, no? Base sa iyong knowledge at base na sa iyong kaalamanan, in order to prevent this, wash your hands, brush your teeth, clean your house, put on mask. Mm. So, yan yung mga compulsive. Kasi action yan eh, di ba? Action yan. So, thereby, compulsion. Pangit ang sulat ko, teka. Pati ako nairita sa sulat ko eh. Action yan. Aray ko. Aray ko. Nagalit yung whiteboard eh. Sabi ko, loko ka ha. Compulsion. Oh, compulsion. So, ibig sabihin, nabura tuloy. Para mawala yung fear mo, palagi kang maghuhugas ng kamay hanggang sa magdugo, no? Ilang oras ka na pabalik-balik sa banyo, no? Kung mag-toothbrush ka, yung usual na tao, 3 times a day. Ikaw, minsan 10 to 20 times a day. Hindi ka na maano, na karamihan sa gilagid mo, sugat-sugat na, kakasipilyo. No? So, naglagi ka naglilinis ng bahay, hindi ka na makaalis sa bahay kasi pakiramdam mo, kailangan mo linisin yung bahay, hindi ka na makapagtrabaho, no? Lagi kang nakamask. Kahit yung matutulog ka na lang nakamask ka pa, pakiramdam mo pag hindi ka nakamask, hindi kumpleto ang araw mo. Although normal sa tao na nagmamask, kung lumalabas at talagang yung normal na tao, no, okay lang naman araw-araw magmask, no? Lalo na kung ayaw mo ma-expose sa tao at natatakot ka pa rin sa virus, no? But kung ikaw ay nagmamas na hanggang sa pagtulog, no? O hanggang nasa banyo ka, magtatanggal ka lang ng mask kapag ka kumakain ka, nag-aano ka, tapos iniiwasan mo yung mga tao, no? It becomes a severe compulsion, no? Compulsive action na related sa inyong thoughts na nakakaapekto na sa inyong buhay. Hmm? So, when it becomes a cycle, thereby, it is a disorder. So, obsessive-compulsive disorder. Ayun po. So, yun yung kanyang common characteristic. I hope malinaw po ito, no? So, nakukuha po ba ninyo? Malinaw po ba? Malabo po bang aking explanation? Para, mas maganda siguro kung no? Ngayon kasi wala tayong time. Pero lahat ng mga lecture ko na nasa Facebook ko, since gusto ko silang ilipat sa aking YouTube, gagawan ko din sila ng visual aids, no, ng PowerPoint presentation. And then, i-inform ko kayo sa aking Facebook page kung pwede nyo na siyang mapanood. Ayun po. So, ayun po yung ibig kong sabihin. So, halimbawa, no, marami kasi tayo eh. Marami tayong anxiety disorder, no? So, anxiety disorder, under noon, nakapaloob doon is generalized anxiety disorder, no? Halimbawa, anxiety disorder, oh. Nakapaloob dyan, most commonly, GAD, o generalized anxiety disorder. Yung discuss natin, OCD, obsessive compulsive disorder, o phobia, PTSD, ano pa ba? Panic, oh, tawag dito, nakalimutan ko yung iba, no? Pero marami yan eh. Pero ito yung mga most common na, ayan, social anxiety. Marami pa po yan. Pero
gusto kong i-explain sa inyo na yung diniscuss natin, isa lang siya sa mga common types ng anxiety disorder. So kapag sinabi mong, sir, may anxiety po ko, sir, nakakaramdam ako ng mga symptoms. So pare-pareha siya, no? Ang mga symptoms niyan associated sa paninikip ng dibdib, hindi kayo nakakatulog, nagpapalpitate kayo, sumasakit ang isip nyo, intrusive thoughts, may thoughts na pasok ng pasok sa inyo na hindi nyo maalis sa inyong isipan, natatakot kayo, and then nawawalan kayo ng gana sa buhay, no? Nagkukos yung iba sa inyo ng sudden uh, decrease in mood, no? Na tendency na nagkukos ng mild depression o pwedeng mag-progress into depression, nagiging suicidal because paulit-ulit cycle kasi ito no. Kaya minsan kapag nag-a-advise ako, lagi kong sinasabi kung kailangan ma-evaluate muna. Kasi pag sinabi nyo may anxiety kayo at symptoms kayo nararamdaman nyo, kailangan pa natin malaman what kind or specific type of anxiety yung nai-experience nyo. No? Halimbawa, may insomnia kayo. Yung insomnia nyo is a symptom lang Pwede yan. Symptom lang ito No? Meron yan mismong, usually secondary to. Although may primary insomnia tayo, pero secondary to Secondary. Usually secondary ito. Or a symptom. Lahat yan nakikita dito. Nakikita siya lahat dito. So minsan, kaya kailangan ng history taking, kailangan makausap ng doktor, kailangan ng evaluation, at para malaman yung inyong personality, yung inyong history, yung specific trigger ng anxiety nyo, para malaman kung saan kayo makakapaloob, no? Kung ano bang, kasi, although the treatment is the same, no? By the use of treatment, no? Halimbawa, treatment. Ano ba ang treatment? SSRI, antidepressant to Anti-anxiety. O yung mga Rivotril. 'Di ba? O therapy. Tulad ng CBT. Ayun po. So pare-parehas siya ng treatment. Pero because magkakaiba siya ng triggers, magkakaiba siya ng nature in some ways, nakadepende dyan kung paano kayo. Although yung gamot isa, pero yung therapy, kaya minsan kailangan ng coaching at ng therapy kasi nakapaloob dyan yung kung paano i-approach. No? Magkaiba kasi ng approach sa phobia, sa PTSD, sa GAD at saka sa OCD. So kailangan malaman natin yung specific cause ng inyong stress o anxiety para malaman natin yung specific methods on how you can deal with your anxiety disorder. So, simple lang naman po, no? Ang OCD. Pero, i-discuss pa natin ito. Kung may time na din po kayo, no? Sana mapanood nyo din yung anxiety, yung obsessive-compulsive type o obsessive-compulsive personality type. No? Magkaiba yon sa OCD. Hindi siya disorder kasi hindi siya recurrent, hindi siya more on personality siya. Usually yung mga taong ito hindi nila alam. Yung may mga obsessive yung obsessive compulsive personality type, number 1 yan, at OCD, ito yung obsessive compulsive disorder. Anong pinagkaiba niyan? Obsessive personality type, hindi nila recognize sa sarili na meron silang OCD o may something na problem sa kanilang personality. Hindi nila nakikita yun, hindi nila napapansin yun. No? Although may pagka-worry type na sa kanila, hindi nila napapansin o medyo pa sila. Pakiramdam nila na wala silang gano'n. No? It is a normal part of their personality. No? Pakiramdam nila, hindi naman sila nakakapagtrabaho pa rin naman sila ng maayos, hindi naman sila na uubusan ng time sa pang-araw-araw na mga compulsive o nila, no? Kaya nga, meron tayong diniscuss kanina, spectrum siya, no? Yung obsessive-compulsive personality type, nasa mild to moderate
area lang siya. Usually, ang obsessive-compulsive disorder na nasa severe type, ito na yung may mga compulsive na cycle na tinawag ko. Alam nila na may something, na may problem sa kanila na kailangan nilang itigil to, hindi normal to. Alam nilang hindi normal yung nararamdaman nila, alam nilang mali at nasasaktan na sila sa ginagawa nila. Pero hindi nila mapigilan yung sarili nila at patuloy nilang ginagawa. That is obsessive-compulsive disorder. So, I hope malinaw po. Kaya minsan, kailangan nyo talaga ng assessment talaga, no? Para malaman yung specific type, no, ng inyong nararamdaman. Gumagamit ito ng diagnostic criteria, no? Gumagamit sila ng libro, no? Usually called DSM para ma-diagnose, no? O mabigyan ng diagnosis. Sa Amerika, ang mga psychiatric nurse, no? Nagda-diagnose sila. Pwede, no? Mga clinical psychologist sa atin nagda-diagnose din. Pero since sa atin iba ang ating only your doctor can diagnose you. And of course, with proper history taking, kailangan yon. Dito sa amin, o dito sa atin, no, kapag ka ikaw ay mental health professional na related sa mental health, no, may mga libro kaming ginagamit in order to assess an individual kung saan siya mas commonly associated, no? And then, of course, your doctor will treat you using medication and then management, no? They will suggest or plan kung anong appropriate treatment sa inyo. So, kapag sinabi na medication and therapy, kasama ang mga nurses na nagmamanage doon, no? Kami ang gumagawa ng plan at kami ang nag-a-assure sa inyo na iniinom niyo yung gamot nyo. Kasi hindi naman kayo na-check ng doktor na uminom kayo palagi ng gamot kung kailangan nyo. Kasi may mga obsessive-compulsive type o may mga anxiety disorder na lang, no? Minsan iniisip nila sa sarili nila na sa sarili lang nila to, sa isip lang nila to, no? Hindi, wala sa kanilang problem, hindi nila kailangan ng gamot. So, karamihan sa kanila, hindi uminom ng gamot. And then, o inom ng gamot, pagka gumaling, ititigil nila, tapos babalik sa kanila ulit yung kanilang, anxiety problem. No? Ganon din sa may mga taong may mga schizophrenia, bipolar, no? Paulit-ulit. So, ang mga nurses, ina-assure namin na iinumin niyo yung gamot at yung mga therapy nyo, na-educate yung inyong mga support system, no? Inyong mga relatives o mga friends at pati kayo nabibigyan din kayo ng knowledge about your condition and how you can help yourself, no? So, yung mga therapies like clinical psychologists, no? Yung mga psychiatric nurse na nag-offer ng mga therapy, no? O nagka-counseling, no? O nagko-conduct ng mga cognitive behavioral therapy session. Ang ginagawa nila dito is to manage your mindset, your cognition, no, yung how you think, your perception, kung yung inyong judgment, yung inyong pananaw o yung pag-iisip, kaya tinawag siyang cognitive, no, behavioral therapy. And then ina-apply niyan yung sa inyong behavior on how you can act or on how you can adjust depende sa inyong thoughts at sa inyong illness or diagnosis, no? So, therapy yan, holistic yan, no? So, sa isang taong severe na merong anxiety disorder or obsessive compulsive type disorder, medication and therapy and lifestyle changes are the best, no? Management for you. Kasi kapag umiinom ka lang ng gamot, hindi yan mawawala. Lalo na kung ang obsessive compulsive, kailangan lagi yan merong therapy. No? Specifically yung therapy kailangan sa obsessive compulsive type, yung tinatawag na exposure response prevention therapy. Ine-expose ka dito paunti-unti. Halimbawa, naghuhugas ka ng kamay, di ba? Palagi kang naghuhugas ng kamay, nagsusugat na yung kamay mo kasi takot ka nga sa germs. Yun yung compulsion mo. Sa exposure response therapy, ine-expose ka pa unti-unti sa source of your fear such as germs o kung natatakot ka na baka saksakin mo yung asawa mo, natakot ka sa kutsilyo, no? I-expose ka pa unti-unti sa object, no? And then
imbis tumakbo ka o imbis maghugas ka kaagad ng kamay, hinahabaan pa unti-unti yung oras na tinitiis mo yung distressing feeling o yung hindi kaaya-ayang pakiramdam na gusto ko na maghugas, pero titiisin mo yon for the first, kapag ka nakaramdam ka na ng ganon, mga 15 minutes, hindi ka muna maghuhugas, then mag increase sa 30 minutes, mag increase sa 1 hour, and so on and so forth, hanggang ma-recognize na brain mo na kahit hindi ka naman maghugas kaagad, wala naman nangyayaring masama. Hindi ka naman natatakot kaagad. So, safe ka pa din. O kahit naman, tingnan mo yung kutsilyo o kahit hawakan mo yung kutsilyo ng matagal, hindi ka naman mananaksak ng tao. So, nawawala yung fear associated with your thoughts. So, I hope malinaw po. So, yun yung mga treatment associated with obsessive compulsive disorder. So, kaya mahalaga din yung may education, hindi po ba? Kasi karamihan, pag wala kayong education o wala kayong knowledge about this, sir, umiinom na ako ng gamot, pabalik-balik pa din. Hindi kayo nagte-therapy, no? Kaya nga may mga video tayo available para mag-self-help kayo, para, ay, ganun pala yun. Ay, naituro pala ni anxiety nurse yun, naturo pala ni Sir Lawrence yung ganun pala. So, unti-unti, pwede kang ah, mag, ah, tawag dito, maggawa ng sarili mong plan o magsarili mong ah, ways on how you can approach your thoughts or your anxiety triggering factor o on how you can approach it uh, in your own pace, no? Yung hindi ka mape-pressure, yung kontrolado mo, no? Hindi ka mape-pressure na ng ibang tao na, ay dapat ganito ang gawin mo. Ay kasi dapat dahan-dahan lang. Kasi may sariling tao na parang pag dinidiktahan siya, nawawala siya sa sarili niyang pacing, nawawala siya sa sarili niyang tinatawag nito, sa sarili niyang rhythm, no? So kapag ka yun, kapag pakiramdam nyo madali kayo ma-pressure, pwede nyo munang umpisahan sa sarili nyo with your own pace, no? Sa sarili nyong ah, sa sarili nyong bilis, sa sarili nyong adjustment. So, maganda din. Kaya importante yung may knowledge ka, importante yung may awareness ka para nang sa ganoon, unti-unti mong malabanan or malagpasan ito ng ah, na alam mo kung ano yung ginagawa mo, alam mo kung ano yung kinakaharap mo, hindi yung hindi mo alam kung anong nangyayari sa'yo, bakit ito yung nararamdaman mo. Kung nanonood kayo ng mga lectures ko, since the start of my lecture, nanonood kayo ng live ko, no? Siguro, since mag-iisang taon na rin tayo, mga isang taon na rin tayo le-lecture o nagla-live, no? Na ngayon, siguro nagkakaroon na kayo ng awareness, nauunawaan nyo na dati, naunawaan nyo na yung nararamdaman nyo sa physical nyo is because triggered by your nervous system na normal at natural sa ating mga tao. And then yung mga intrusive thoughts nyo is because normal lang yan because that is how our mind works, no? Yung stream of thoughts. And then, yung fear na nakaka-affect yan kung bakit yung thoughts hindi maalis-alis sa isip nyo. And then, yung mga behavior na ginagawa nyo na nakaka-apekto sa buhay nyo is related pala sa thoughts nyo. Kung nakakapakinig kayo ng mga live ko, I'm confident enough and to say na nagkakaroon na kung naumpisahan nyo at napanood nyo yung karamihan sa videos ko, na pwede na kayo mag self-help, no? Lalo na kung nasa mild to moderate kayo at nagkakaroon na kayo ng knowledge, malaking tulong po, no? Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko at pero tingin ko makakatulong na sa inyong self-help ito, no? Lalo na kung nag-medication din kayo, kung nakakapakinig po talaga kayo, talagang malaking tulong po ito. At unti-unting mararamdaman nyo yung improvement nyo sa inyong sarili. Kasi ang dami na nating natakel, no? May mga schizophrenia, mood disorder, OCD, generalized anxiety disorder, panic attacks, no? Mga relaxation exercises, no? Marami na tayong natakel eh. Insomnia, no? Behavioral therapy. Ayun po. So I hope nakakatulong po ito sa inyo. At ako po'y nagpapasalamat dahil patuloy po kayo palaging nakasubaybay sa ating page at na-appreciate ko po 'yon. Pasensya na kayo, late na rin kasi ako nakapag-live, no? Kasi tawag dito, minsan kasi dahil since may day job pa po ako, nagtatrabaho pa rin po ako sa ospital, minsan hindi
consistent yung way. Minsan, pauwi ka na, biglang may mga additional trabaho pa. So, minsan humingi na rin ako ng pasensya, no? Minsan may nagme-message sa akin kapag ka nalilate ako or minsan bigla na akong hindi nakakapag-live, no? Although malimit lang yun, mga once or twice lang. Pero pagpasensyahan nyo na po, sana yun po yung aking situation, no? But pagka may mga, kaya minsan hindi na ako kaya minsan pag nag-announce ako, the the day of my live, dun lang ako nag-a-announce eh. Kasi minsan pag the day before o 2 days before, mag-announce ako tapos biglang may something na hindi mo unexpected, no? Tapos hindi ako makakapag-commit. Ako rin ay nahihiya sa inyo eh. Kaya minsan kapag alam ko makakapag-commit ako, ay mag-a-announce ako siguro. Ngayong araw parang kaya. So doon ako nakakapag-announce. Kaya ayun po, pagpasensyaan nyo na po. Bagamat alam ko po marami pong ano sa atin, no? Nag-ano ng question. Not sure kung ma-answer ko po ito ngayong gabi because of my lecture. Pero kung hindi ko po siya ma-answer, no, wag po kayong mag-alala kasi a-answerin ko po ito sa mga susunod na live session natin, no? Online discussion natin. So, ayun po, magre-reply na lang po ako sa inyo maya-maya. And then, next po is question and answer. Siguro by Friday, no? On Friday, magki-question and answer naman tayo. So, para yung may mga gusto ko yung i-question, ma-answer na po natin siya. So, babati lang po muna ako sa mga ilan nating mga taga-subaybay. Kay Miss Dina Baragayes, yes, super big help po para tuluyan ng mawala ang anxiety ko. Thank you so much po. More power to you, Nurse Lawrence. Thank you so much din po, ma'am, sa palagi niyong pagsubaybay sa ating programa. God is good all the time, ayon kay Miss Prince Nicolas Manabat. Thank you so much po. And then, ayun po, no? Happy Valentine's din po kay Miss Josa Cedro Camano. Thank you for joining. At kay Miss Rosalie Mexico Ferros, thank you so much for joining. Sana po nakatulong po yung lecture natin. At siguro i-cut short ko na po yung ating discussion ngayon kasi para po sa mga hindi po nakapanood, no? Para mapanood po nila, makapag-ano sila, ulit nila yung video natin para mapanood nila yung lecture natin. But don't worry kung may mga answer kayo, i-answer ko po at babatiin ko po kayo sa mga comment nyo dito, no? And then sa susunod naman po is question and answer tayo. Pag question and answer, alam kong mas maraming interaction natin kasi nababasa natin yung mga comment po, no? So next po question and answer po tayo, don't worry. So lahat po kayo is karamihan po pala, no, ma-answer po natin ang inyong mga katanungan at mababati po natin kayo personally. So, ayun po. Maraming salamat po. At magandang gabi po muli sa inyo. At thank you so much for joining our online discussion. At hanggang sa muli po, magkita-kita po muli tayo. At sana po maging payapa at mahimbing po ang inyong gabi ngayon at maging ligtas din po kayo at ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga pamilya sa gabing ito. So, good night po at maraming salamat po for joining me again. Magkita-kita po muli tayo, ano po, at hanggang sa susunod po, most likely on Friday. Question and answer po tayo. Sa mga hindi ko na-answer, don't worry, ko-comment po ako sa inyo. Happy Valentine's po muli sa inyong lahat. Maligayang araw ng mga puso. Ayun po, sending loves to all of you. Thank you so much po. Paalam po.